Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Mai Salazar, para sa Barangay Tayo. Ngayong araw po ay bibisitahin po tayo ng isang pioneering na Secretary ng Department of Agrarian Reform upang pag-usapan ang kanyang mga magagandang nagawa para sa ating mga magsasaka at kung ano pa po ang kanyang mga plano sa mga darating na panahon. Tama ka dyan, Miss Mai. Alam nyo, ang alituntunin ng DAR, kalakip niyan, alituntunin din po ng mga barangay natin sa buong Pilipinas. Ako po si Kagawad Biserano, ang inyong pong lingkod, at bago pong lahat, karangalan ko pong ipakilala, it is my distinct honor to introduce ang matapang, ang masipag, ang ama ng 42,047 barangays, DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Yusek Martin Dino. Maraming salamat Kag Butch, ang pambansang kagawad, at siyempre, ang napakagandang si SK Mai. Siya naman ang ating pangbansang SK. Maraming salamat sa inyo and of course sa ating programa, lalong-lalo na sa 42,047 barangay all over the Philippines. Ang matino, mahusay, maasahan, may malasakit at tapang ng mga barangay officials na kung saan ang ating pamahalaan ngayon ay talagang umaasa sa inyo. At meron din naman dyan na iilan lamang ng mga pasaway at yung mga abusado ng mga barangay official na kung saan ang aking tanggapan as Undersecretary for Barangay Affairs ay tumutulong at sinusuheto din natin, lalong-lalo na yung mga may reklamo sa ating opisina. So sa inyong lahat, again, thank you very much, at saka lagi tayong maging handa sa anuman ang darating na sa ating mga barangay. Okay? Okay po, maraming salamat po, Yusek. Yusek, as announced by DILG po this week, ang granular lockdown daw po natin ay bumaba na ang mga lugar na nasasakupan from 896 to 139 na daw po. Pero for some reason, Yusek, meron po tayo mga kabarangay na nalilito pa rin kung bakit daw po mataas pa rin ang number ng cases natin. According to DOH, it's around 7,000 to 8,000 cases per day daw po. Huwag kayong matakot dyan sa dahil mahigit sa taon na natin na pinakisamahan araw-araw itong si COVID-19. Talagang ito, malupit itong si COVID-19 dahil ang gustong-gusto niya, yung ibinababa nyo yung face mask nyo, yung ibinababa nyo yung face shield nyo. Gustong-gusto ni COVID-19 na magkaroon kayo ng mga gathering, no? At yung super spreader na tinatawag, yan ang gustong-gusto niya. Pero dito sa granular lockdown, ano ang ginawa ng ating interagency task force at ang ating mga barangay? Ngayon, nakakonsentrate ang resources ng barangay, resources ng city municipality, at resources ng probinsya at ang national government dun lamang sa mga naapektuhan. Noon, nangangatog na tayo pagka halimbawa merong 1,000 na nahawa. Tapos tumaas na, naging 2,000, 3,000, umabot ng 10,000. At pagkatapos nung umabot ng 20,000, niligalig tayo ng mga alert level ayun na yan. Na yung pala, nung ginawa natin itong granular lockdown, pagka pala, kamukha ngayon, 7,000. Ang nahawa. Ang tanong, ilang barangay meron sa Metro Manila? There are 1,710 barangay in Metro Manila. I-divide mo yung 1,710 sa 7,000. Anong lalabas? Siguro wala pang 10 bawat isang barangay. Ang ibig sabihin, kung pala tututukan natin sa barangay level, at kung sino lang ang mga nahahawa ng COVID-19, ito lang ang ating pagtutulong-tulungan at lahat ng resources ng gobyerno nandito. At yung ibang parte ng ating barangay na hindi naman naapektuhan ay kumikilos ngayon.
at umaandar ang ekonomiya. Yan ang dahilan. Kaya nga ngayon, si Secretary Anyo, inilalaban niya na dapat ang buong Pilipinas na ay granular lockdown. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon pa. Ito yung tinatawag natin na surgical lockdown na sana ay dun lang sa kung sino lang lugar o yung mga tao ang naapektuhan, dyan lang ibuhos ang lahat ng resources. Pagkain, ayuda, gamot, nakaabang na dyan ng mga ambulansya. And by that, umiikot ang, sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ko na inaalis itong aking bakuna. Ito ang solusyon, ang pagbabakuna. Di ba? O ngayon, kung halimbawa't bakunado na tayo, most especially here in Metro Manila, I think more than 70% na ang nabakunahan. Kaya ito na yung sagot dyan, na ilan na lang ang mga nahahawa. Kaya again, we are winning the war through granular lockdown. Maraming salamat, Yusek. As a follow-up question, it may be true na you are winning the war sapagkat yung statistics po natin, ayon sa bagong alert level system, bumaba na nga. At ang kagandahan na niyan, nabubuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga negosyante. Nagkakaroon na ng mga 70% na ngayon ang pagpasok nila sa isang restaurant, pwede na. Pero tila yata, Yusek, na ang granular lockdown hindi pinapaboran ng nakararami sa ating mga probinsya o sa ating local government. Teka, tanong natin, sino itong nakararami na to? Ito po siguro yung mga public officials, yung mga matataas nating mga kapatid nating gobernador, mayor, mga local government officials. Okay, anong dahilan? Tandaan nyo, noong mga ECQ, GCQ, pagka tayo ay na-deklara na ECQ, ang ibig sabihin, gagamitin na ang pera ng ating mga gobernador, ng ating mga mayor, ng ating mga barangay. Gagamitin na yung pera nila para gamitin pang ayuda. This time, hindi po na magagamit dahil kung sino lang ang mga naapektuhan ng COVID-19 o itong pandemya, yun lang ang pagtutuunan ng pansin at doon lang gagastusin ang pera ng ating probinsya, pera ng ating syudad at munisipyo, pera ng barangay at pera ng nasyonal o ang DSWD. Nasanay kasi sila sa ayuda, nasanay sa social amelioration at ito, syempre, ikaw ang nagpapamigay, nandun ka sa distribution site. Di lahat ng butante tuwan-tuwa sa'yo. Dahil unang-una, akala nila, ikaw ang nagpapamigay ng pera na yan. Kaya dito, si Secretary Anyo, sinusuportahan ko siya na talagang ipatupad natin ang granular lockdown sa buong Pilipinas. Ayan. Salamat. Okay po, maraming salamat, Yusek. Yusek, may iba naman po tayo dahil as usual, Yusek, napaka-busy po ninyo. At recently lang po umattend po kayo ng Lupong Tagapamayapa Incentives Awards sa Cebu City at also sa Liga ng Barangay sa Baguio City naman po. Ano po ba ang mga napag-usapan at nangyari sa mga dinaluhan po ninyo, Yusek? Actually, nagpapasalamat ako sa aking mga kasama sa DILG. Nagpapasalamat din ako dun sa steering committee na tumulong sa amin. Nandyan ang ACDIM ng Cebu, nandyan ang Department of Justice ng Cebu, at ang mga profesor na tumulong para piliin namin ang pinakamagaling na mga lupon sa buong Pilipinas. Pero nagpapasalamat ako sa committee na aking pinangungunahan, itong tinatawag na Lupong Tagapamayapa Incentive Award Committee. Maraming salamat at naglaan kayo ng pondo. Naglaan po sila ng higit kumulang kalahating milyon. Para saan po to? Dahil nakiusap po ako sa kanila na sana naman nadagdagan ang ating pondo. Now, there are dati 4 million lang. Ngayon, 14 million na po ang pondo ng Lupong Tagapamayapa Incentive Award. Kaya pinakiusapan ko sila for the first time. Sana ang Department of Justice at saka ang DILG, Department of Interior and Local Government ay bigyan ng parangal, bigyan ng pagkilala, pasalamatan ang lahat ng lupon sa buong Pilipinas, the 42,047 barangay. Maraming salamat at nilagyan nila ng pondo yan. So, kung susumahin mo, more or less that's half a million.
So meron kaming 11 pesos, no? Bawat isang certificate, siyempre pagagandahin ko na 'yan, no? At umasa ang lahat ng barangay sa buong Pilipinas dahil napakatagal nyo na po na naglilingkod sa ating bayan. Napakatagal nyo na po na ang ating mga sigalot, yung mga away sa barangay, ay pinangungunahan nyo. Meron nga na mga magaling at sumusunod sa lahat ng patakaran ng lupon, pero kayo po na nandyan sa probinsya, lalong-lalo na yung mga barangay sa bundok, barangay sa isla. Actually, meron akong awardee sa Cebu, sa isla siya. Ibig sabihin, kailangan parangalan kayo ng national government, kamukha ng Department of Justice, Department of Interior and Local Government, dahil sa tulong na ibigay nyo, just imagine every year, almost 3 billion ang natitipid ng ating Department of Justice, ng Supreme Court, ng ating mga Fiscal's Office, dahil sa papel pa lang, yung kagastusin ng papel para lang dun sa mga nagsasampa ng kaso, na naaayos sa barangay, napakalaking bagay na po yan. At because of this, minungkahi ko na bigyan ng pagkilala at parangal ang lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Huwag kayong mag-alala, mga barangay tanod, ganun din po. Hihingi din ako ng funding para mabigyan naman ng pagkilala ang lahat ng barangay tanod sa buong Pilipinas, lahat ng barangay. At susunod ko din dyan, siyempre, ang magbibigay niya ng DILG at ating Philippine National Police. Tapos, siyempre, hingi din ako ng sertipiko ng pagkilala dito naman sa ating mga barangay health worker, sa ating mga barangay health emergency response team. Ito naman ay manggagaling sa Department of Justice at saka sa Department of Interior and Local Government. Para yung ating mga barangay health worker na umiikot, umulan, umaraw, hinahanap kung sinong buntis, may sakit, may dengue, nagtatae, lahat po yan ay ginagampanan ng ating mga barangay health worker. Isusulong ko din po yan hanggat nandito itong administrasyon ni Duterte ng ating Pangulo. Okay? Kaya lang. Thank you very much. Alam nyo, mga Tagalupon, saludo po ang sa barangay tayo sa inyo. Yusek, mamaya ho, may special guest po tayo at pag-uusapan natin ang agrarian reform sa Pilipinas at ang mga nagawa ng Secretary of Agrarian Reform para sa mga magsasaka. Marami sa ating mga kabarangay, lalong-lalo sa probinsya, ang nararamdaman na kalakip ng barangay service ang agrarian reform sapagkat lupa ang pinag-uusapan at buhay ng mga barangay na magkakasama yung mga mamamayan. Gaano kahalaga sa inyo as Undersecretary ang agrarian reform, Yusek? Alam mo, sa totoo lang, itong naging centerpiece of government. Then the President Cory Corazon Aquino na ipapamahagi, kaya ginawa yan yung agrarian reform para ho yung mga lupa na sinasaka ng ating mga magsasaka ay pag-arian na nila. Dahil ang nangyari dito during the Spanish time, kung natatandaan nyo, meron tinatawag na landlord. Ito, tapos nandito na yung tinatawag nating sistema ng kasike, na kung saan ang ating mga mahihirap na Pilipino ay nakikisaka lang dito sa mga nagmamay-ari ng kalaki-laking lupa. Yun pala, yan ay pag-aari ng pamahalaan. Kaya ang ginawa noon, if you remember, during the time ni President Marcos, ito na nga yung naging niya, no? Yung agrarian reform. Pero yung mga presidente na mga upo dyan, hindi pinigyan at pinag-ukulan ng pansin. At katakot-takot na ang mga lumabas na land grabber dito. Kaya dito, for the first time, sa pamumuno ni President Duterte, I think more than 64,000. Bali, I hope that our good secretary, Secretary Jan Castreciones, ay umabot dito para siya na mismo ang magsasabi kung gaano naging successful ang ating pamigay. Hindi lamang sa magsasaka, pati yung IP natin, indigenous people, pati yung ating mga katutubo, na kung saan time immemorial sila na yung nakatirik dyan at pinagsasamantalahan sila. Ayan po.
Yes po, maraming salamat Yusek. Yusek, dahil nabanggit nyo na din po ang tungkol sa mga tinatawag na land grabbers kanina Yusek, isa issues o reklamo na madalas nating natatanggap dito sa ating programa. Kaya siguro Yusek, importante din po na malaman ng ating mga manonood kung saan po ba sila pwedeng lumapit o humingi ng tulong kung sakaling maging biktima po sila ng mga land grabber. Actually, pagka ang lupa na yan ay sakop ng agrarian reform, matutuwa ka dito kay Secretary dyan, no? Ilang taon lang siya nilagay ng presidente, wala pa yatang 3 taon o kung ano man, kasabay ko yan eh. Pero hindi ka maniniwala. Zero backlog. Nag-zero backlog ang Department of Agrarian Reform. Anong ibig sabihin? Hinusgahan nila ang mga nakabinbin na mga kaso na kung saan kadalasan mas marami ang kaso na pinaburan ng Department of Agrarian Reform ang mga mahihirap kalaban ang mga sinasabi mong land grabber o yung mga kumukuha ng lupa ng gobyerno na libu-libong ektarya. Ayan po ang naging isa sa mga pangunahin na accomplishment na nitong DAR. Kaya nga isa sa pinakadepartamento na talagang nagbigay ng ningning at husay sa pamamahala ng ating Pangulong President Rudy Duterte ay itong ginawa ng Department of Agrarian Reform. At ang maganda ba dito, may kaibigan pa rin kami kasi magkakasama kami sa MRRD. Kasama pa namin si JB Hinlo, director naman siya ng Land Bank. Kaya dito, matutuwa ka na pagka nagpamigay ng lupa, ang ating DAR, sasaluhin na ng Land Bank para magbigay ng puhunan, magpautang ng puhunan. At yan naman ay pinangungunahan ni Director JB Hinlo. Yan, kasama natin yan. Ito kasi, sabi nga nila Yusek, paano yan pagka sisingilin na namin yung utang? Ako nang bahala dyan. Pauungunahan ko naman yung mga barangay, ipamomonitor ko na para bumalik yung pera ng gobyerno na pinautang natin para mapagulong, mapautang sa mga ibang nabigyan ng lupa. Ito ang kagandahan. Dapat ang package mo holistic. Ibig sabihin, nagpamigay ka ng lupa, siyempre, mag-provide ka ng puhunan. Ayan. Maraming salamat po, Yusek Martin Dino. Alam nyo, abangan nyo yung second and third segment natin. Mas malalim pa po pag-uusapan natin dahil nandito po si Secretary John Castiellones. Pero bago po ang lahat, isang pagbati muna ang ating ihahatid sa ating mga taga-subaybay. Mula po yan sa Barangay Viado, Malasaki, Pangasinan, kay punong Barangay Silvestre R. De Luna and Council. Isa po sila sa pinakamaliit na barangay at maliit ang pondo pero nagagamit ng maayos. Kaya ang kanilang barangay ay napakalinis at napakaraming proyekto. Mabuhay po kayo. Alam mo yan ang mga barangay na ginagamit ang kanilang Barangay Development Council na yan ang sinusulong ko ngayon. Kaya nagagamit nila ng tama. Kaya ngayon, winawarningan ko kayo mga barangay na nagre-reenactment ng budget. Maari kayong masuspinde ng 1 taon dahil nangyari na yan sa Barangay Carmona dito sa Makati. Yes po, Yusek. At gaya naman po sa mga napag-usapan natin nung nakaraang episode, Yusek, usong-uso po talaga ngayon ang mga reklamo sa Homeowners Association officials. Ngayon naman ay mula sa mga residente ng Annex 35 ng Barangay Don Bosco na nabalita sa Philippine Star at iba pang periodiko na pinaglalaban na magkaroon na ng eleksyon para mapalitan ang kanilang nirereklamong overstaying officials. Nagsagawa sila ng motorcade at magkakaroon pa raw sila ng prayer vigil ukol rito. Sa barangay tayo wishes you the best of luck in your fight for true representation. Maraming salamat po muli Yusek at Kags Butch sa inyong mga kasagutan at sa mga nagpadala ng kanilang mga well wishes at pagpugay sa aming programa. Mabuhay po kayo. Susunod po, isang karangalan na ang bisita po natin ay ang Secretary ng Department of Agrarian Reform upang pag-usapan ang kanyang mga nagawa bilang DAR Secretary at ang kanyang mga plano para isulong ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Dito lang po yan sa Barangay Tayo.